Isang masaya po at masiglang pagbati sa lahat ng naaabot ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, Daan ng Buhay. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at hangad po namin na ang ganitong programa ng Iglesia ni Cristo ay makatulong sa mga nagsusuri upang kayo po ay makarating sa wastong paraan ng pagkakilala at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At sa panig naman po ng mga kaanib na sa Iglesia ni Cristo, lalong makatulong ang programang ito upang tayo ay lalong maging panatag, matatag sa ating paglilingkod sa Panginoon Diyos. Nilalang po ng Panginoon Diyos ang tao upang maging maligaya at higit sa lahat ay makapiling niya sa kanyang kaharian pagdating po ng takdang panahon. Gayunpaman, ang tao mula pa sa pasimula ay hindi natutong magpahalaga sa biyayang kaloob sa kanya ng Panginoon Diyos. Dahil dito, nawala po sa tao ang kaloob ng Diyos na pagkakataon upang makapasok sa kanyang kaharian. Paano ito nawala sa tao at paano niya ito muling matatamo? Totoo ba ang paniniwala ng marami na ang tao ay makararating sa kaharian ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan o meron lamang iisa o tanging paraan? Ayon po sa ating Panginoong Jesucristo, ano ang tanging paraan? Pansinin po ninyo, tanging paraan upang ang tao ay makakita ng kaharian ng Panginoon Diyos. Hayaan niyong magsimula tayong bumasa ng mga talata sa Biblia. Dito po sa Aklat ng Juan, sa 3:3, ganito ang ating matutunghayan. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Mga kaibigan, gaano po kahalaga na ang tao ay maipanganak na muli? Alinsunod sa ipinahayag ng ating Panginoon Jesucristo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang katumbas po sa English, pagka binasa natin yung terminong maliban, ang banggit po doon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ano po ba ang katumbas ng salitang maliban? Wala nang iba, kundi ito lamang ang tanging paraan. Bakit po kailangan pang ipanganak na muli upang ang tao ay makarating sa kaharian ng Panginoon Diyos? Ang babasahin natin ay sulat ni Apostol Pablo, dito po sa unang Korinto 15:49, basahin na rin po natin ang 48. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang tagalangit. Ito po ang dahilan kaya kailangan natin ng tao na maipanganak na muli upang tayo ay makarating sa kaharian ng Panginoon Diyos. Sapagkat ayon po sa talata ng Biblia, tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa. Siya po si Adan. Bakit masama na ang tao ay manatili na kalarawan po ni Adan? Ang babasahin natin ay nasa unang aklat po ng Biblia, sa Genesis, dito po sa 3:17 o 3:19, 17, 23 at 24. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain yaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay.
Kaya pinalayas siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan na ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Mga kaibigan at mga magulang, bakit po masama na ang tao ay mamalaging kalarawan po ni Adan? Sapagkat sina Adan po at Eva ay sinumpa ng Panginoon Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Alam na alam po natin kung anong naging kasalanan ng unang mag-asawa. Ang bawal sa kanila ng Panginoon Diyos, ang utos, sa lahat ng bunga ng punong kahoy, makakakain sila, maliban dun sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sa oras na sila'y kumain, sabi ng Diyos, kayo'y mamamatay. Kaya anong ipinasya ng Panginoon Diyos sa kanila, bunga ng kanilang paglabag? Pinalayas sila ng Panginoon Diyos sa paraiso at mula noon ay nagkaroon na sila ng kabalisahan. Nawala na po sila ng karapatan sa buhay na walang hanggan. Mga magulang at mga kaibigan, ito po ang masamang larawan ni Adan na tinaglay ng lahat ng tao. Makasabihin nyo ganito, hindi naman ako kasama doon sa kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng Diyos. Paano ko tinaglay yung larawan ni Adan? Kaya tanong, paano po tinaglay ng lahat ng tao ang larawan ni Adan? May sagot po si Apostol Pablo, mga kaibigan, dito po sa Roma 5:12, ganito ang kanyang pahayag sa atin. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Paano tinaglay ng lahat ng tao, maliban sa Panginoon Jesucristo, ang larawan ni Adan? Ayon po sa talata ng Biblia, ang lahat ay nangagkasala. Inaagapan lang po namin, doon sa terminong lahat, hindi kasama roon ang ating Panginoon Jesucristo, sapagkat pinatutunayan po sa unang Pedro 2:21 hanggang 22, ang Panginoon Jesucristo ay hindi po nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Dahil sa ang lahat ng tao ay naging katulad ni Adan na nagkasala. Ano rin po ang ibinunga nito sa kanilang buhay? O dito naman po sa aklat ng Job, sa 14:1 hanggang 2, ganito ang maliwanag na pahayag sa atin. Ang taong ipinanganak ng babae, may ilang araw lamang at puno ng kabalisahan. Lumilitaw siyang tulad ng bulaklak at nalalanta, tulad niya'y nagdadaang anino at di nananatili. Mga kaibigan at mga magulang, dahil po sa tayong lahat ay naging katulad ni Adan na nagkasala sa Panginoon Diyos, ang pamumuhay po natin ay naging katulad na rin ng pamumuhay ni Adan sa labas ng paraiso. Napansin po ba niyo yung binabanggit sa talata ng Biblia? May ilang araw lamang, kaya nagkaroon po ng kamatayan. At pagkatapos ang banggit po ay puno ng kabalisahan. Bakit po nagkaroon ng kamatayan ng tao mula nang magkasala sa Panginoon Diyos? Sagot, sapagkat ipinasya rin ng Panginoon Diyos na ang tao'y magbayad sa nagawa nitong kasalanan, na ang kabayaran ay kamatayan. Pakinggan nyo, dito po sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, sapat na bang nalagutan ng hininga ang tao upang ganap na o lubos na siyang makabayad sa kanyang kasalanan sa Panginoon Diyos? Hindi po.
sapagkat merong ikalawang kamatayan. Sa dagat-dagatang apoy, gaya po ng mababasa natin dito po sa aklat ng Apokalipsis sa 20:14. Madalas po naming binabasa ang nilalaman ng talatang ito at alam na ito ng pamalagi ang sumusubaybay po sa amin sa programang ito. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Mga kaibigan at mga magulang, kahabag-habag po, kaawa-awa ang mga taong mananatili sa larawan ni Adan na nagkasala. Nakatakda na po siya, ang tao, na hindi lamang magdanas ng iba't ibang uri ng pagdurusa, kahirapan sa mundong ito, kundi nakatakda pa siya na magdusa sa walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy pagdating po ng araw ng paghuhukom. Ito po ang kahulugan na tinaglay natin, tayong lahat, ang larawan ni Adan. Kaya, paano po maliligtas ang tao na naging kauri ni Adan? Ayon po sa mga talata ng Biblia. Ang sasagot po sa atin ay si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa unang Korinto 15:49 at 48. Binasa na po natin ito kanina, pero meron tayong mahalagang dapat na mapansin sa pahayag ni Apostol Pablo. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang tagalangit. Mga magulang at mga kaibigan, sino po ang tinutukoy na larawang ukol sa lupa? Alam natin, binanggit na natin kanina, si Adan. Sino naman po ang tinutukoy na larawang ukol sa langit? Ang ating Panginoong Hesukristo. Paano po maliligtas ang taong naging kauri ng buhay ni Adan na ukol dito sa lupa? Ang sabi po ni Apostol Pablo, sana napansin ninyo, ay taglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Yun ang Panginoon Jesucristo. Kung anuan niya ang ukol sa langit, gayon din naman silang tagalangit. Kaya tanong, paano po matataglay ng tao ang larawan ng tagalangit na si Kristo? Balikan natin ang unang talatang binasa natin kanina sa ating pag-aaral, yung nasa Juan sa 3:3, itutuloy lang po natin sa talatang 6. Ganito ang nilalaman ng talata ng Biblia. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ito po ang aral ng Biblia. Upang mataglay ng tao ang larawang ukol sa langit at makarating sa kaharian ng Panginoon Diyos o maligtas. Ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Paano po ba? At sino ang naipanganak ng muli? Sana napansin niyo yung binanggit sa talatang 6. Ang ipinanganak ng Espiritu. Ulit, para mapansin po ninyo. Ipinanganak ng Espiritu. Sino po ba ang Espiritu na tinutukoy? Ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat pag binasa natin sa 1:4-24, binabanggit doon na ang Diyos ay Espiritu. Paano po ipinanganganak o nagiging anak ng Panginoon Diyos ang tao?
O ganito naman po ang sagot sa Juan sa 1:12 hanggang 13. Datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sana ay napansin po ninyo yung binabanggit na ipinanganak o nagiging anak ng Diyos ang tao sa paraang ipanganak siya, ang tao, ng kalooban ng Panginoon Diyos. Ali po ang tinutukoy na kalooban ng Diyos na dapat matupad sa tao upang siya, ang tao, ay maipanganak na muli? Hindi po kami sasagot. Si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Efeso, sa 2:15, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ito po ang kalooban ng Panginoon Diyos na dapat matupad ng tao para siya ay maipanganak na muli. Ang tao po ay dapat mapabilang sa nilalang na isang taong bago. Paano ito matutupad? Ayon po sa talata ng Biblia na ating binasa, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa makatwid, mayroong nilalang ang ating Panginoon Jesucristo mula sa dalawa upang mabuo ang isang taong bago. Alin ang tinutukoy na dalawa na nilalang ng ating Panginoon Jesucristo na isang taong bago? Kolosas po, sa 1:18, ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang tinutukoy po ng pronombre o panghalip na siya ay ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang dalawa na tinutukoy ni Apostol Pablo na nilalang na maging isang taong bago ay ang ating Panginoon Jesucristo bilang ulo ayon sa talata, at ang iglesia naman ay kanyang katawan. Sa harap ng Panginoon Diyos, isang ulo ang Panginoon Jesucristo at isang katawan, yun ang kanyang iglesia. Isang taong bago. Ano utos ng ating Panginoon Jesucristo upang ang tao ay maging bahagi ng kanyang katawan at ng isang taong bago na nilalang ng ating Panginoon Jesucristo? Basahin natin ang kanyang pahayag mismo dito po sa Juan, sa 10:9. Ang babasahin natin ay sali ng Biblia na The Revised English Bible. Sa wikang Pilipino ko na po babasahin, pero makikita nyo ang English text sa inyong screen. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ito po ang utos ng ating Panginoon Jesucristo na dapat sundin ng tao upang ang tao ay maging bahagi ng kanyang katawan o ng kanyang iglesia. Alin yun? Ang pagpasok sa Panginoon Jesucristo sa loob ng kanyang kawan. Hindi po sasampalataya lang o kaya maniniwala lamang ay naipanganak ng muli. Kailangan po ang pagpasok sa kawan. Alin ang kawan na tinutukoy? May sagot si Apostol Pablo. Dito po sa Gawa ng mga Apostol. Batay po dito sa Holy Bible from the Ancient Eastern Text by Dr. George M. Lamsa's translation. Pakinggan nyo sa wikang Pilipino na po, ganito ang nilalaman.
Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po, ayon sa talata ng Biblia, ang kawan, yun din ang Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ang pumasok o umanib sa Iglesia ni Kristo, ang siyang naipanganak na muli at naging kabilang sa isang taong bago. Mahalaga po ba yun? Mahalaga. Naalis na siya sa pagiging kalarawan ni Adan at makakakita na po ng kaharian ng Panginoon Diyos. Ano katumbas nun? Maliligtas po pagdating ng araw ng paghuhukom o pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang mahalagang tanong, mga kaibigan, sapat na po ba na ang tao ay naging kaanib lang sa Iglesia ni Kristo? Ano ang dapat na maging uri, katangian ng bawat isa ng mga taong nakarating sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo? Hindi po kami ang sasagot, si Apostol Pablo ang sasagot sa atin. Dito po sa Efeso, sa 4:21 hanggang 24, kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanang na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan, upang makamtan ng bawat isang Iglesia ni Kristo ang kaligtasan. Dapat po silang sumunod sa pagbabago na iniutos ng ating Panginoon Kristo. Paano makikilala ang sumunod sa pagbabagong ito? Ayon po kay Apostol Pablo, ay iniwan na nila ang dating pamumuhay. Hinubad na ang dating pagkatao. Kaya nagbago na po sila ng diwa at pag-iisip, at ang nakikita na sa kanila ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Panginoon Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Kaya mga kaibigan, mga magulang, sa lahat ng inaabot ng programang ito, hindi po sapat, ulitin po namin, hindi po sapat na ang tao ay naging kaanib lang sa tunay na Iglesia ni Kristo. Kailangan din po ang ganap o lubos na pagbabagong buhay. Bakit po, kahit kaanib na ang tao sa tunay na Iglesia ni Kristo, kailangan pa, requirement, ang lubusang magbago at itakwil ang masamang pamumuhay? Alam po ba ninyo kung saan dadalhin ang tao ng iba't ibang uri ng kasalanan? Pakinggan nyo sa Roma sa 8:6 at 13, ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. Ang pagkahumaling sa mga bagay na ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Napansin po ba ninyo kung ano ang ibubunga ng masamang pamumuhay? Kaya dapat na nating itakwil, pandirihan ang lahat ng ito. Ayon po sa talata ng Biblia, magbubulid sa kamatayan. Ito po ang kaparusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa kabilang dako, ano naman po ang idudulot sa tao kung siya ay ganap ng magbagong buhay
ayon po sa talata ng Biblia, magbubunga ng buhay at kapayapaan. Ito po ang pagtatamasa ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng Panginoon Diyos na ipinangako ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Kaya sa lahat po ng naaabot ng programang ito, mga kaibigan at mga magulang, sino ang dapat po nating alalahanin, dapat nating maging ehemplo o tularan upang makatiyak tayo na makakapiling ang Panginoon Diyos doon sa kanyang kaharian? Basahin natin ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Hebreo, sa 12:2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Mga magulang, lahat tayo ay naghahangad, kasama po ng ating buong sambahayan, na habang tayo ay nakikiraan at naglalakbay sa mundong ito, sana ay makatawid tayo ng mapayapa at makarating sa kaharian ng Panginoon Diyos. Lagi nating ituon ang ating paningin sa ating Panginoon Kristo. Sa paanong paraan? Sa paraang lagi natin siyang alalahanin. Tularan po natin ang ginawa niyang matinding pagpapahalaga sa pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos. Sa panig natin, ang isa po sa mga kalooban ng Panginoon Diyos na dapat nating masunod, kailangan po tayo ay maipanganak na muli, maging born again, sa paraang mapabilang tayo sa isang taong bago, maging kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Nawa po mga kaibigan, minsan pa ay pinakinabangan po ninyo ang inyong pagsubaybay sa programang ito na Daan ng Buhay.